So ngayon po, ngayong umagay, patuloy pa rin po tayo dun sa ating series na Change. Yan, Change series. At ngayon po ay nasa third part. Third part na tayo entitled The Hard Work of Change. Yan, basahin po natin. The hard work change. Yan, medyo hard work po ito. The hard work of change. Medyo mapapalaban po tayo. So last Sunday nga po, diniscuss po natin ni Pastor Akat sa atin yung setting our heart and minds on the things above, di ba? Where Christ Jesus is at hindi po dito sa earthly things po. Doon po tayo mag-focus, doon po natin i-focus po ang ating puso at ang ating isipan sa mga bagay na sa heaven po. Doon po kung nasaan si Jesus Christ. Amen? Pinapaalala po ni Apostle Paul na napakahalagang malaman nating lahat na dapat po doon po natin ituon po ang ating puso at ang ating isipan. Kung nasaan po si Jesus. Dahil tayo ay sa Kanya, kay Kristo po tayong lahat, di ba po? Na siyang tunay nagmamay-ari po ng ating buhay. Amen? At dito naman po, doon sa kasunod na kasulatan ni Apostle Paul, sinasabi po niya rito, habang binabago po ng Diyos yung ating puso at isipan, itigil na po natin yung dati nating buhay. Yun po yung gustong iparating sa atin dito ni Apostle Paul. The old has gone, the new has come. Amen. Habang binabago po niya yung mga maling paniniwala at ang mga maling isip natin, wag na po tayong mabuhay dun sa tulad ng dati nating buhay. Di ba po? Wag na po natin to dalin. Dun po yun sa nilalakaran natin ngayon na bagong buhay, na binigay po sa atin ni Jesus Christ. Amen? Yung dati pong buhay mo na puro kasamaan, puno ng kasalanan, iwanan na po natin yan. Talikuran na natin at simulan na po natin ng mamuhay ng katulad kay Kristo. Basahin po natin yung ating passage for today. Ayan, sa Colossians, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways in the life you once lived, but now you must also rid yourself of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy languages from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self, these practices, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian or Scythian, slave or free, but Christ is all and is on all. Ayan, amen. Basahin po natin sa Tagalog para po mas malinaw sa atin. Kaya inyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo, ang sexual na immoralidad, kalaswaan, pagnanasa, at kasakiman na katumbas na rin ng pagsamba sa mga Diyos. Rurusahan ng Diyos sa mga taong gumagawa bagay na iyon, ganun din ang mamumuhay ninyo. Pero ngayon, dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito, galit, puot, naninira sa kapwa, at mga bastos na pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, dahil hinubad ninyo ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain. Sinuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito ay patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo, para makilala natin siya ng lubusan. Sa bagong buhay na ito, wala nang pinagkaibang Hudyo sa hindi Hudyo, ang tuli sa hindi tuli, ang naturuan sa hindi naturuan, at ang alipin sa malaya, dahil si Kristo na ang lahat ay siya ang ating lahat. Let us pray po. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na pinagtipon-tipon niyo po kami, Lord, para po sa inyong mga salita upang marinig po namin ang iyong mga mensahe sa bawat isa, O Lord God. We ask for your presence, O Lord. Punuin niyo po itong room na ito with your presence, Panginoon.
with your Holy Spirit, Panginoon, na ma-receive po namin, Lord, ang mga salita mo, ang mga katuruan mo, Panginoon. Open our hearts and our minds, Panginoon, at turungan niyo po kami, Lord, na may apply po namin sa aming buhay, Lord, kung ano mo ang mga katuruan na bibigay niyo po sa amin, Lord God. Maraming salamat, Lord God, at kayo po ang mabigay ng papuri at pasasalamat, Lord God. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So ayan po, no. Dito nga po sa passage na ito, no, na naispaliwanag po sa atin ni Apostle Paul na dapat na po nating itigil yung mga bagay na nakasanayan na po natin dun sa ating old life, no, sa luma nating buhay. At huwag na nga po nating dalhin to dito sa ating nilalakaran ngayon na bagong buhay. Ito po, syempre po, ito yung mga hindi magagandang ugali natin, no, yung mga pag-uugali nating hindi kaaya-aya. Yan po yung mga iwan na natin. Nandito na po tayo sa ating bagong buhay, di ba? Ito po ang sinasabi ni Apostle Paul dito na sa kasulatan na ito na itigil na po natin. Binigyan na po tayo ng Diyos ng bagong buhay at ang mga bagay sa ating lumang buhay o do sa ating old life ay kailangan na nating iwan. Di ba po? Iwan na natin sila, talikuran na sila. Babay na po sa kanila, di ba? Kailangan nating alisin, kailangan na nating bunutin habang lumalakad na po tayo dito sa ating bagong buhay. Pero kapatid, I'm sure po sasabihin nyo nga po na madali nating sabihin, di ba? Pero mahirap gawin. Amen po, di ba? Easier said than done. Amen po ba? O ako lang po mahihirapan. Aminin po natin, di ba? Mahirap naman po talaga baguhin, no? Yung mga maling bagay na nakasanayan nating ginagawa doon sa ating old life, sa ating lumang buhay. Yung mga bad habits po natin, mahirap po putulin yun, di ba po? Yung mga naka-default sa ating buhay na automatic, pag nagsasalita po tayo, lumalabas yan, di ba? Yung mga masasakit na pananalita natin. Yung maling treatment natin sa kapwa natin. Pagiging judgmental po natin sa kapwa natin. Iwan na po natin lahat yan. Yan po ang sinasabi ni Apostle Paul. Nandito na po tayo sa ating bagong buhay na ipinagkaloob ng Panginoon. So dapat lahat po yan, iwan nyo na. Kaya naman po ang title natin nga sa message for today, ang title po natin, The Hard Work of Change. Sabi ko nga po, easier than done. Easy, ano? Ayun. Mahirap, madaling sabihin, mahirap gawin, di ba? Kung babasahin po natin yung Colossians 3, verse 12 to 14, ito po ay patungkol sa pagmamahal ng Diyos sa atin at sa pagpapatawad po niya, no? Tayo pong mga nagkasala sa Kanya. Basahin po natin dito po sa Colossians 3:12 to 14. Sabihin, basa po, 1, 2, 3. Therefore, as God's chosen people, Holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Pero bago po tayo makapunta dyan sa verse na yan, kailangan po nating daanan, syempre, yung verse 5 to 11. Tama po? And it talks about our sin. Ito yung tungkol sa mga pag-uugali na kailangan nating putulin o itigil na. Hindi natin pwede palampasin at laktawan ang mga bagay na gustong i-correct ng Diyos sa ating sarili. Kung anong gustong i-align ng Diyos sa ating pagkatao. Kailangan nating tignan at malaman ang katotohanan. Kaya medyo mahirap po itong gawin. Kailangan nating paniwalaan at maintindihan ang gustong gawin ng Diyos sa ating buhay. Kailangan nating i-align yung ating pag-uugali sa ating mga paniniwala. Sinasabi nga po sa James 1 na hindi lang tayo dapat tagapakinig ng mga salita ng Diyos. Dapat ay tagasunod din tayo sa kanyang mga salita. Amen? Basahin po natin dito po sa James 1 verse 21 to 25. Sabi po, therefore, get rid of all filth and the evil that is of and humbly accept word of planted in you, which can save you,
Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what it looks like. But whoever looks at the perfect law gives freedom and continues in it, not forgetting it they heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Yan. Hindi lang po natin pakikinggan o babasahin ang mga salita ng Diyos. Kailangan po natin itong gawin o ipamuhay, di ba po? We should be doer of the Word of God. At kailangan nating yakapin ang mga katuruan ng ating Panginoon. Lalong-lalo na po pagdating sa ating kasalanan. Dahil ito po magbibigay sa atin ng kapatawaran at kalayaan. Ang salita po ng Diyos, ang katotohanan, and the truth will set us free. Amen? At dahil nga po sa pagmamahal ng Diyos sa atin, He gave us freedom to choose. Di ba po? Kalayaan upang mamili ng tama at mali. Kaya kung malayo po tayo sa mga salita ng Diyos, ay maaari po tayong mahulog sa mga maling gawain. Ang mga salita ng Diyos ay hindi lang po ito magbibigay sa atin ng impormasyon, di ba, tungkol sa Diyos. Ito po ay magdadala sa atin ng paninindigan sa ating mga puso. At magbabago po ito sa ating pamumuhay. Lalo na po sa pagdating sa, ito nga po, sa mga pagbabago, sa mga may hirap na bagay o na ating kinakaharap o kinalalagyan ngayon. Kailangan po nating pagtuunan ng pansin ang mga kasalanan, no? O anumang maling gawain natin upang magabayan po tayo sa ating pagkatao. Ang ating po mga actions, ang ating pong behavior, we have to know the truth. At dapat nating tanggapin sa ating sarili na ating earthly nature is sinful. We are not perfect po, di ba? Meron pa rin po tayong bitbitin na, sabi nga, earthly nature natin is nandun pa po ron. Nandun pa rin po sa atin yung gawaing makasalanan. Kahit tinanggap na po natin si Jesus sa buhay natin, no? Pinatawad na niya tayo, inalis na niya ang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin. Pero may pagkakataon pa rin po no, na makakaramdam tayo sa ating kalooban ng pagnanasang gumawa ng mali. Amen po ba? Di ba nararamdaman po natin yun eh. Alam naman po nating mali pero nagagawa pa rin natin. Tama po ba? Ganun rin po ba kayo? You still have desires inside of you that are not good, di ba? At yun po ang mga challenges natin sa ating buhay. Kasi yun po ang nature natin habang nabubuhay po tayo dito sa mundo. Hanggat hindi po natin nakakamit ang ating glorious body, ang ating katawang lupa po ay yung ating flesh po ay makakaramdam pa rin po ng challenges, no? Mararamdaman po natin yung sinful nature natin eh. Even si Apostle Paul po, no, sinabi niya, inamin niya po na kahit siya ay nasa Diyos na, ay nakakagawa pa rin po siya ng mga bagay na mali na ayaw naman po talaga niyang gawin. Pero yun ang kanyang nagagawa. Basahin po natin, sinabi niya sa Romans 7 verse 14 to 19. Basahin po natin. We know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. Nalito po ba kayo? Nalito po ba kayo sa mensahe niya? Sinasabi po ni Apostle dito, di ba, na even siya po, di ba, inamin niya na meron po siyang sinful nature. At ito yung realidad, mga kapatid, na may pagkakataon po talaga na makasalanan pa rin po yung hinahangad natin ng ating katawan, di ba po? Kailangan nating patuloy na pag-usapan at ang mga kasalanan ito at ilapit natin sa Panginoon. I-align po natin yung mga kaparaanan sa kung ano yung sinasabi ng Diyos. Siya lang po ang may kapangyarihang basagin at tanggalin ang mga maling desire na ito.
Kailangan natin po, at sinabi nga po dito, ito po yung napagtanto po ni Apostle Paul, sinabi nga niya po rito, no, sa verse 21, basahin po natin. So I find this law at work. Although I want to do good, evil is right there with me. Kita po nyo, si Apostle Paul, ganun din po siya, no? At kilala nyo naman po si Apostle Paul, di ba po? Is a righteous person, pero ganun po pa rin. Nakakagawa pa rin po siya ng pagkakamali. Kaya nga sabi ko, hindi po tayo dapat, kumbaga wala pong perfect sa atin. Kahit sino po, nandiyan po tayo at makakagawa pa rin po tayo ng pagkakamali. Kaya kailangan po natin ang gabay ng Panginoon. Kaya kailangan po nating harapin to mga kapatid. Kung mapapansin po natin na lahat ng liham ni Apostle Paul, no, ay nagbibigay po sa atin ng paalala, reminders at warning. Hindi lang po sa ating mga believers po, no, sa lahat po ng tao. He keeps on teaching us na dapat ito ang gawin nyo. Iwasan nyo to mga bagay na ito. Itigil nyo mga ang gawain na ito. Dahil alam po ni Apostle Paul na ang ating katawang panglupa o ang ating flesh ay may masasamang pagnanasa at ito'y magdadala sa atin sa maling landas. Kaya kailangan po mga kapatid na harapin po natin to. Accept po natin na tayo makasalanan. At malinaw po na sinasabi ni Apostle Paul na itong mga warning ng ating Panginoon sa atin ay dapat nating iwan ang mga masasamang buhay natin noong nakaraan. At maglakad po tayo ng nararapat dito sa ating buhay na pinagkaloob niya. Balikan po nga natin sinabi ni Apostle Paul dun sa verse 5, di ba sabi? Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Sabi po doon, patayin daw yung mga anumang kamunduhang nasa inyo. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Inuna po niya dyan yung sexual immorality. Katulad nga po ito ng mga premarital sex, di ba? Yung sex outside marriage, same-sex relationship, at kung ano-ano pong mga bagay na related dyan. Then next, impurity or yung lust, mga kalaswaan o yung kahalayan, pornography, di ba po? Ito po yung isa sa mga challenges natin ngayon ng mga kabataan, no? Even sa matatanda po, no, dahil sa panahon po ngayon, lalo na yung sa internet po, di ba? Easy access, lagi pong nandyan, napakadali, walang nagbabawal. Free. So yan po napaka-importanting bagay na kailangan po nating harapin. Evil desire o pagnanasa. Ito po hindi lang po ito sa flesh, no? Even po sa anong mga bagay na masasamang nagdudulot ng kasamaan sa atin. Even alcohol, yung pagsusugal po, gaming, yan po yung mga bagay na mga gawain na napakahirap pong pigilan. Greed o kasakiman, yan po yung sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa estado sa buhay, o sa anumang bagay. Sabi nga po, ito po ay, sabi dito, katumbas ng idolatry. O yung pagsamba, parang ganun din po yun, ina-idol mo. Dahil hindi mo maputol yung pagsusugal, nagiging idol nyo na po yun yung pagsusugal. Yung mga bisyo, yun po ang sinasabi dito ni Apostle Paul. Sabi nga, nakakatakot, di ba? Sinabi niya dun sa verse 6. Sabi dun sa verse 6, because of this, the wrath of God is coming. Yun po ang mahirap dun. Yung galit ng Diyos. Yung galit ng Diyos ay maaari nating maranasan. Kung tayo po ay nandiyan pa rin, patuloy po nating ginagawa itong mga makasalanang bagay na ito. Kaya yun po ang sinasabi ni Apostle Paul sa atin na dapat nating iwan ang mga ugaling ito. Kasi now na, huwag na po tayong maghintay pa ng panahon. Kung ayaw po nating maramdaman, sinasabi po doon sa verse 6, diba? The wrath of God. Yun ang mahirap doon, yung galit. Na huwag naman po sana nating maramdaman, maranasan. Kung mapapansin niyo po, no, laging inuna po dito ni Apostle Paul yung sexual immorality. Siguro po kasi kung mababasa po natin sa Bible, no, sinasabi dito, ang kasalanan ito ay laganap na mula po noon, no, the Old Testament pa, laganap na po yung sexual immorality. At patuloy pa rin po. Patuloy hanggang ngayon po, di ba? Hanggang sa kasalukuyan po at this present na ating panahon ngayon, kitang-kita na po natin ang problema tungkol dyan sa sexual immorality, di ba? Ang dami po nating nababalitaan, di ba? Mga batang ina,
mga minor de edad, may mga anak na. Diba? Opo, nagkamali. Yun nga po, kailangan nating iwasan. Yun nga po yung sinasabi ni Apostle Paul dito na tinuturuan tayo, iwasan yung mga ganong pagkakamali. Meron po mga bata, minsan may anak na, wala pa yung tatay. Iniwan pa, hindi pa kasal. Yun nga po, sagrado dapat ang kasal. Ang sex, sagrado po sa kasal. Aksidenteng nabuntis, iniwan na lang ng mga lalaki. Parang wala nang halaga sa kanila po, di ba? Wala nang halaga ng pagkatao. Yung katawan na binigay po sa atin ng Panginoon. At yung iba po, yung worst pa, di ba? Ginugusto din naman nila. Kumbaga parang, kasi ito na yung nakasanayan, di ba? Sinasabi, as long na pareho willing silang gawin yon at walang sapilitan, hindi masama. Yun po ang umiikot sa society natin ngayon. Yun po yung, kumbaga sinasabi nila, normal na lang yan. That's the problem, di ba po? Even sa mga matatanda po, di ba? Yung pakikiapid, di ba? Alam mo, sumakabilang buhay. Sumakabilang ang bahay lang pala. That's the problem po, di ba? Nanonood nga po ako nung noontime show, no? Isang noontime show. Purong ganun po. Ang dami, no? Yung mga nananalo. Pag tinanong, asawa mo, wala na. Ano, matay? Hindi po. Sumakabilang bahay. Di ba po? Yun ang problem. Kaya po, inuna po ni Apostle Paul ito, ng sexual immorality. Andyan din po yung sex marriage, the same-sex marriage, di ba po? Ako nga po, to share lang din po, no, yung dyan sa mga same-sex marriage. Nakita ko po, kasamahan ko pa yung schoolmate ko pa po yung pare na nagkakasal sa kanila. Talagang nagulat po ako nung nakita ko siya. Schoolmate ko po nung high school, siya po yung pare na nagkakasal sa mga same-sex marriage. Na-share ko lang po yun. Kaya yun po ang problem natin ngayon. Yun ang hinighlight po ni Apostle Paul. Kasi noon pa yan eh. Hanggang ngayon, at mas lalo pa nga pong lumalala. Kaya marahil ito po yung inuna niya, no? Dahil ang sexual immorality ay talagang laganap. Kaya dapat po natin itong pagbigyan ng pansin. Yan sinasabi sa katuruan sa Biblia nga po na ang sex ay isang sagradong bagay, di ba po? Sabi nga, ang sex is a gift from God, di ba? Pero ito po ay sagrado sa pagitan ng lalaki at babae para ito ay pagsaluhan sa loob ng konteksto ng kasal, which is ordained by God, di ba? Hindi lang po physical, gayon din po sa spiritual. Ngunit kung ito po ay ginagawa natin outside marriage, kahit sabihin pong nagmamahalan yung babae at lalaki, kahit sabihin mo na mahal ko naman siya, mahal naman kita. Outside marriage, kasalanan pa rin po. Kaya po hina-highlight po, di ba? Hina-highlight po ni Apostle Paul to. Dahil noong noon pa, even doon sa prostitution, pakikiapid, pagkakaroon ng maraming asawa, laganap na po yan noong panahon pa nila. Kaya yan po hina-highlight niya rito. Wala na po yung kasagraduhan. Dahil nakikita po na ginagawa ng iba, mas lalong dumadami po yung gumagaya, di ba po? Even yung mga nakikita po nating personalidad sa TV, di ba? Very lang po sila dyan, parang hindi po okay. Nakita mo, nung nakaraan, in-interview, ito yung mahal na mahal niya. Bigay siya sa akin ng Diyos. Mga ilang months, makita mo, iba na naman. Pinapakilala niya, mahal na mahal ko siya. Iba-iba yung pinapakilala, di ba? Sa loob ng 1 taon, 3 babae yung pinapakilala na bigay daw ng Diyos sa kanya. Di ba? Kaya nakikita natin, so even yung mga bata, yung nakikita nila, ina-idolize nila na, ay, si ganito. Okay lang to. Kasi ginagawa niya. So mas lalo pong dumadami yung gumagaya. So napakalaking problema po. Kaya na-highlight po dito ni Apostle Paul. Gayon na lang po yung pagbibigay ng babala sa atin yan. Sa mga bagay na to. Upang lahat na maging aware po tayo sa consequences na matatanggap sa kasalanang ito, di ba po? Sinabi nga po, di ba? The wrath of God is coming. Lahat po yan, lahat po ng mga bagay na
lumalagpas sa boundary na nilaan ng Panginoon, ay magdadala po sa atin sa kapamakan. Tandaan nga po natin dun sa sinabi dun sa 1 Corinthians 6 verse 18 to 20. Flee from sexual immorality. All other sins is a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you were bought at a price, therefore, honor God with your bodies. At sinabi po dito ni Apostle Paul, sinabi rin po niya yung ibang earthly nature na dapat po nating putulin at itigil na. Impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. At ang sabi nga po niya dun sa verse 6, di ba? Because of this, the wrath of God is coming. Kung patuloy po tayo sa paggawa ng mga bagay na sinabi ni Apostle Paul, no? O yung mga related man dito, ang galit po ng Diyos ay mararanasan nila. Doon po sa mga taong ipinamumuhay pa rin po hanggang ngayon. Dapat po nating iwanan na to. Itigil na po natin to. Dahil nandito na po tayo sa ating bagong buhay. Ang sabi nga po doon sa verse 8 to 10. Basahin po natin. Sabi rito, but now you must also rid yourself of all such things as these: anger, rage, malice, slander, and filthy languages from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices, and have put on new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Itakwil nyo na po mga galit, puot at sama ng loob. No? Iwasan nating magkasala o yung mga malalaswa o yung mga malaswang pananalita, yung mga masasakit na pananalita. Huwag po tayong magsinungaling sa isa't isa sapagkat sinabi rito, hinubad na ninyo ang dati nyong pagkatao. Kumbaga tinanggal na po natin pati ang mga gawaing iyan. At isinuot na po natin yung bagong pagkatao natin, no? At patuloy na babaguhin ang ating mga maling pag-uugali. At magiging larawan na po tayo ng ating Diyos na lumikha sa atin. At gaya nga po, nung banggit ko kanina, no? Ang mga bagay po na ito ay na ating kailangan baguhin, mahirap baguhin, di ba po? Tama po kayo, di ba? Alam ko yun din po iniisip nyo, no? Madaling sabihin, pero mahirap gawin yan. Amen po? Pero sabi nga po ni Apostle Paul, pero kailangan natin gawin ang pagbabago kahit na mahirap. We have to do the hard work, mga kapatid. Kapag na-realize natin kung saan tayo dinadala ng ating mga hangarin, kailangan nating sumailalim sa kapangyarihan ng Diyos at gawin po ang mahirap. Do the hard work, sabi nga po. Sabi nga, di ba, pag nag-gym, no pain, no gain. Kung gusto po natin ng breakthrough, kailangan muna natin ng breaking. Kasi yun ang po yung nature ng tao di ba? Gusto laging breakthrough, I want breakthrough. Pero ayaw naman ng breaking. Ayaw dumuan sa correction ng Panginoon. Kailangan po natin itong daanan, yung correction. Bago po breakthrough, may breaking muna. Kailangan po, di ba? Kailangan ng pruning para mas maging mabunga tayo. Amen? At sabi nga po dito, tinuro ni Apostle Paul na meron po tayong 3 steps to do the hard work. Sabihin po natin, hard work. Hard work. Ayan. Basahin po natin. Number 1, confess your sin. Number 2, come under God. And number 3, cut off what's giving life to your sins. Ayan. Ginawa po rito niya 3 letters C po, no? Para madali po nating matandaan kasi nga mahirap gawin So at least matandaan natin para maging madali kahit papaano. Number 1, confess. Yan. Patuloy po tayong lumapit sa Diyos upang humingi po ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Yan po ang unang-una nating dapat gawin. Kapag na-realize po natin ang ating maling nagawa, takbo po tayo patungo sa Diyos. Hindi po tatakbo tayo palayo. Yeah. Yung iba po kasi pag nagkasala, tumatakbo palayo Nararamdaman nila yung feeling of guilt doon sa nagawa nila. Which is yung po ang gawa ng kaaway.
Kaya kasi sinabi po, pag nagkamali po tayo, takbo po tayo sa Panginoon para humingi ng tawad. Lapit po tayo sa Diyos para humingi ng forgiveness. Kailangan po natin itong tanggapin sa harap ng Diyos na nagkamali po tayo. Tanggapin po natin sa sarili na nagkamali po tayo. Para po mapagtagumpayan po natin to. Para po matalo po yung feeling of guilty nga na hindi, nagkamali ako pero nandiyan ang Panginoon na mapagpatawad. Kailangan nating lumapit sa Kanya at magtapat at magsabi na nagkamali po tayo. Pero sabi nga po, di ba? Mahirap, madaling gawin, ay madaling sabihin. Amen. Mahirap pong sabihin sa Diyos, di ba po? Minsan pag humingi tayo, Lord, sorry po, medyo nasigawan ko po yung anak ko kanina. Kasi po ang tigas ng ulo ay sumunod. Ginastify mo agad kay Lord na, kasi ang tigas ng ulo. Hindi po tayo makapag-sorry agad nung time. Sorry lang talaga ng buong puso. Dina-justify pa agad natin kay Lord. Kasi naman ang tigas ng ulo niya. Hingi po tayo ng sorry ko, Lord. Sorry talaga. Ng buong puso po. Hindi po tayo i-justify pa natin yung pagkakamali natin. Diba? Lord, sorry po. Nasabihan ko ng masasamang salita yung rider kanina. Kasi yung diniliver pagkain naman po, Lord. Nagkatapon-tapon na yung drinks. Siguro po kaskasero mag-drive eh. Sorry po, Lord Di ba? Ginastify pa natin. Ginudge nga natin yung rider, di ba? Hindi naman natin nakita nung papunta siya kung paano siya nakarating. Hindi natin alam, baka muntik siya masagasa o mabundol, kaya tumumba siya. Ginudge ka agad natin. Humingi nga tayo ng sorry kay Lord dahil napagsalitaan natin ng masama yung rider. Pero ginudge din naman natin siya, nadagdagan pa rin. So, ang hirap mong gawin yun, di ba? Ang hirap tayong makapag-sorry. Di ba? Kaya totoo ka kapatid, di ba? Mahirap na yung humingi ng kapatawaran. At sabi nga po, di ba? Kung hihingi tayo ng forgiveness o repentance kay Lord, ang tunay pong paghingi ng tawad o yung pagsisisi natin sa nagawa nating pagkakamali. Ang totoo po niya is kailangan ready ka. Ready ka dun sa consequence na nagawa mong pagkakamali. Hindi naman po ito punishment, di ba? Consequences nga eh. Kung nagkamali ka, tuturuan ka ng Panginoon para baguhin yun. Hindi po ito isang punishment. Di ba? Kailangan pong daanan mo yung consequences para matuto ka at wag na pong maulit-uli yun. Yun po ang ginagawa ng Panginoon. Ang Diyos po natin ay mapagpatawad po siya. Mahal na mahal niya po tayo at ayaw po niya tayong nakikita nagkakasala. So, kailangan niya po tayong turuan. Tayo po mga magulang, di ba? Kung minsan po, kung pag tayo magpalaki sa mga anak natin, di ba? Kailangan turuan sila kasi kung hindi mo sila tuturuan, kung hindi nila mararamdaman yung hirap, hindi sila matututo eh. Kaya, di ba? No pain, no gain. Kung gusto mo maging maayos yung buhay ng anak mo, kailangan may pruning. Kaya gayon din po ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Kailangan niya po tayong turuan. Hindi po tayo para parusahan. Kaya kung minsan po, di ba, may nagawa tayong pagkakamali. Paulit-ulit. Nandito na naman ako, Lord. Sa susunod, Lord, ito na naman yung problema ko. Kasi nga tinuturuan ka ni Lord. Kailangan mong matuto, kailangan mong pagdaanan yun. Kasi kung di ka matututo, hindi titigil yung kasalanan na yun. Yung problema na yun, paulit-ulit yung problema na yun, nauulit. Idilat mo yung mata mo, kapatid. Baka tinuturuan ka ng Panginoon. Baka matigas din yung ulo natin, di ba? Ito yung tinuturo sa atin ni Lord, pero nandito tayo. Dito ka dumaan, sabi ni Lord, nandito pa rin tayo. Kaya paulit-ulit yung problema, di ba? So yun po ang sinasabi dito ni Apostle Paul na kailangan na nating putulin yung mga masamang pag-uugali natin. At ito po ang correction po. Harapin natin. Kaya kung hingi lang po tayo ng sorry, madali magsabi, Lord, sorry kasi okay na yun. Pero ulitin mo na naman. Mga ilang araw, Lord, sorry. Kasi alam mo, diba? Huwag mo yung gawing lisensya yon na ang Lord mapagpatawad. Hindi po, kapatid. Hindi po lisensya na ang Panginoon yung pagpatawad. Paano po kung
dumating yung oras mo, bigla ka na aksidente. Hindi ka nakapag-sorry. Paano na? Hayaan po natin yung sarili natin na sundin kung ano po ang sinasabi ng yung mga paalala sa atin ng Panginoon. Amen? Ngunit kapatid, matatanggap po natin ang kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pagtatapat sa ating kasalanan sa harap niya. Di ba po? If we confess our sins, sabi rito, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all our righteousness. Kita niyo po, di ba? If we confess our sins, ang ating Diyos ay tapat sa atin at patatawarin niya po tayo at lilinisin pa niya tayo, di ba po? Kasi nga yun po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ayaw po niya yung anak niya na nagkakamali. Ayaw po niya nagkakasala tayo. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Sinasabi din po sa Bible na kung nais natin ng healing or kagalingan sa ating pagkatao, no? Hindi lang po yung sakit, diba? We have to confess our sins. Basahin po natin sinulat sa James 5 verse 16. Basahin po natin. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective, di ba po? Meron pong kalayaan at kagalingan na nagmumula sa pagtatapat ng ating kasalanan, di ba? Sa i-share po sa mga fellow believers po natin. Dahil matutulungan ka niya no, na mag-pray at humingi ng kapatawaran sa pagkakasala mo. At even, sabi nga po, ang righteous person, meron po silang kapangyarihan na tulungan ka para humingi ng kapatawaran sa mga pagkakamali mo. Sabi ko nga po, di ba, kung minsan yung ang isang tao pag nagkamali, feeling guilty, lumalayo sa Panginoon. Kasi nga, yun po yung strategy ng kaaway. Strategy po ng diablo yan na bubulungan ka niya, ay, makasalanan ka. Hindi ka patatawarin ni Lord. So, mas lalo kang lumalayo, di ba? Yan po yung ginagawa ng panlilin lang ng diablo, no? Didiktahan ka niya na sa mga kasalanang nagawa mo. At hindi niya ipapaalam na huwag mo nang i-broadcast na pinatawad ka ni Lord. Ayaw po niya yun. Ayaw ng kaaway yun. Yung lilinlangin ka niya. Sarilinin mo lang yan. Mag-sorry ka Lord. Ikaw lang. Huwag mo nang isa pagsabi sa mga fellow believers mo na pinatawad ka ng Panginoon. Kasi ayaw nung kaaway na mas maraming magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Ayaw niya yung maraming nagpapasalamat kay Lord. Kaya lilinlangin ka niya sa mga nagawa mong pagkakamali. At dadating nga yung panahon, babalikan ka ng diablo, uungkatin niya uli nagawa mong kasalanan. Mafe-feeling guilty ka na naman. At uulit na naman yung kasalanan mo. Kaya sabi natin, ilapit mo sa mga tao, ipaalam mo nagawa mong pagkakamali sa fellow believers, sa mga righteous person. Ngunit kapag pinagtapat mo yung kasalanan mo at pinaalam mo ang kapangyarihan ni Satanas ay wala na. Wala nang kahihiyan, wala nang condemnation, di ba? Hindi ka na mahihiya na pinatawad ka na. Hindi ka mahihiya na nagawa mo to, nagkamali ka. Pero nandiyan ang Diyos para patawarin ka. Pinatawad ka ng Diyos. Amen? Then number 2, sabi rito, come under God. Diba? If we confess to God, we got to realize this new life is under our desire. It is not under our desire, but it's under God. Kailangan nating isubmit ang ating buhay sa Panginoon. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. Magpasako po tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at hayaan po natin siya ang mag-lead ng ating buhay. Kasi po napaka-imposibleng mamuhay ng matuwid, di ba po? Kung wala si Kristo sa ating buhay. Kung wala ang Holy Spirit na ating best friend, di ba? Mahirap po. Ngunit sa kanilang tulong at gabay ay makakamit po natin ang buhay na matuwid. Buhay na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos Ama. Isang bagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at pagmamahal. Kapalit po nung ating lumang buhay. Ang sabi nga po ni Apostle Paul doon sa Colossians 3 verse 10, sabi niya po, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator.
We have to have our hearts and minds set on Christ, di ba? Ask for the Holy Spirit's leading. Kaya we need to pray. Dasal po tayo, lapit po tayo sa Panginoon. We need the leading of the Holy Spirit. Hayaan po natin ang banal na Espiritu yung mag-drive ng ating buhay. Siya po yung sundan natin. Kailangan natin ng kanyang guidance sa lahat ng ating desisyon na gagawin. Kailangan natin ng Holy Spirit upang mapaglabanan po itong mga kasalanan ito na mahirap talagang baguhin. Ang sabi po sa Galatians 5 verse 16 to 17, I say, walk the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desire what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. Magka-conflict po talaga yan, ang Holy Spirit at yung desire of the flesh natin. But we have to lean on the Holy Spirit. Sa Kanya po tayo sumandal, sa Holy Spirit. Sa Kanya po tayo magpa-guide at magpa-lead, di ba? Dahil ang temptation po ay laging nandyan, di ba? 24/7 din po ang temptation na gawa ng kaaway. Mas lalo nga po itong nagiging active pagka once na nakita ng kaaway na tayo po ay mas lumalapit sa Panginoon. Mas nagiging active po sila. Sabi nga po doon sa Bible, di ba? Doon sa 1 Peter, no, sa chapter 5, sabi, the devil is like a roaring lion, prowling, looking for someone to devour. Naghihintay lang po yung kasalanan dyan. Anytime po, kaya huwag po tayong gagawa ng paraan na makapasok yung kaaway sa buhay natin. Kaya kailangan po nating sumandal po at magpasakop sa banal na Espiritu. Dahil siya po is faithful ba? He is faithful to us. Hindi niya po tayong iwan. Sabi nga po, di ba, doon sa ni Pastora Kat, siya po yung pinamagandang best friend. Pinamagandang beshi. Ang banal na Espiritu. Pinangako sa atin ng Panginoon sa bawat temptation, He will always provide you with a way out. Ito po ang sinasabi dun sa 1 Corinthians 10 verse 12-13. Sabi po rito, basahin po natin. If you think you are standing firm, be careful that you don't fall. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not leave you be tempted beyond what you can bear. Diba? Hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon na hindi natin kakayanin. Kilala po tayo ng Panginoon, di ba? Mas kilala tayo ng Panginoon kaysa sa pagkakilala natin sa sarili natin. Minsan nga po tayo, mayabang pa, di ba? Hindi, kaya ko yan. Ganun po tayo, sinful nature natin, di ba? Human nature. Hindi, kaya ko yan. Yabang pa tayo. Pero sinabi po dyan, di ba? Kung wala ang guide ng Panginoon, hindi po natin matatalo. Lumapit nga po tayo sa Diyos sa mga pagkakataong nararamdaman po natin yung temptation, di ba? Takbo po tayo. Kung may nararamdaman po tayo na, peto na naman, nandiyan na naman yung mga temptation, layo po tayo. Tawag po kaagad tayo sa ating beshi, sa Holy Spirit, na tulungan po tayo. Dahil aminin po natin, we are weak. Di ba po? Mahina po tayo pagdating dyan sa kalaban. So kailangan po natin ang banal na Espiritu. Then number 3, cut off what's giving life to your sin. Sabihin po natin, cut off. Cut off. Yan, cut off. Yan. Sinasabi po dito ni Apostle Paul na putulin na po natin yung nagbibigay ng nagbuhay sa kasalanan. Yan. Yung buhay sa kasalanan. Ginamit nga niya po dito yung term doon sa una sa verse 5 na sinabi niya, put to death. Di ba? Sa ibang version, ginamit po niya yung destroy. Nais pong paliwanag dito po sa atin ni Apostle Paul na putulin na po natin yung mga sources na nagbibigay buhay sa kasalanan natin. Lagyan po natin siya ng boundary, ng harang sa buhay natin ng mga kasalanan. Ang sabi po sa Matthew 5, verse 29 to 30, basahin po natin. If your right eye cause you stumble, go sit and out throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. Ayan. Sabi nga, hindi naman po literal, no, na sinasabing, putulin mo yung kamay mo pag nagkasala.
Hindi naman po. Hindi po yun ang... Kung gumawa ng kamalian yung kamay mo, libaw, nandukot, putulin mo yan. Hindi naman po yung sinasabi ni Apostle Paul. Na. Sinasabi po dito ni Jesus na kung may nagdulot sa'yo ng kasalanan, kung may mga bagay na nagdudulot sa'yo ng kasalanan, itigil mo na, di ba? Yung sinabi nga rito, kung nagkasala yung mata mo, di ba? Dukutin mo raw. Hindi naman, di ba? Kumbaga, putulin po natin yung mga source. Di ba? Yung mga source na nagbibigay sa atin ng kasalanan. Limbawa po, di ba, yung mga kaibigan mo, di ba? Yung sama sa mga kaibigan mo na nag-i-enjoy gumawa ng kasalanan. Ayan, di ba? Putulin mo na yung makikisama sa kanila, di ba? Hanap ka na lang ng ibang friends. Yan, yung ating mga fellow believers, di ba? Kasi kung nakikita mo na sila nag-i-enjoy na gumawa ng kasalanan, di ba? Layuan mo na. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Cut it off. Lumayo ka na, layuan mo na yan. Huwag mo na hintayin madamay ka pa, di ba? Huwag mo na hintayin ma-impluwensyahan ka pa. So putulin mo na kagad yung connection. Kung yung pag-iisa mo po, di ba, sa kwarto, yun yung nagdudulot o yung nagiging cause, yung nagiging way na gumawa ka ng mga na hindi kaaya-ayang gawain. Huwag ka magstay mag-isa sa room, di ba? So, buksan mo lang yung pintuan. Or kung may kapatid ka, sama mo, magsama na lang kayo doon sa isang room. Para gagawa ka ng ways para hindi ka magkasala. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Kung yung mga pinanonood mo, di ba, sa YouTube or sa Allflix, yung Anyflix, sa mga TikTok, di ba? Sa mga social media, di ba? Kung yan yung nagkokos sa'yo, ng kung ano-anong bagay sa mga nakikita mo, siya yung nagiging dahilan, di ba? Siya yung nagko-connect sa kasalanan. Cut off. Ito, literal. Pakat mo yung pakat mo internet, di ba? Pakat mo yung subscription mo. Hindi naman po masama yan, di ba? Kasi tayo nga, di ba, nasa social media rin naman tayo. Pero dapat marunong tayong kontrolin yun, di ba? Kontrolin natin yung sarili natin. Kung hindi mo magawa, yun nga, cut off mo yung internet sa bahay nyo, yung subscription nyo, patanggal mo, pa-cut off mo. Kung hindi mo magawa, di ba? Kasi kung yun na magkokos sa'yo, di ba, sa kasalanan, at yun ang magiging daan para mahulog ka, at yun ang magiging daan para maramdaman mo yung galit ng Panginoon. So tanggalin mo na lang, di ba? Okay lang kahit wala ka na nun. Makibalita ka na lang. Okay, pagkwentuhan ka na lang sa mga kaibigan. Sabi nga, maaaring kailangan nating mas higit na magandang lumapit tayo dun sa ating mga kapatiran, di ba? Kailangan na maging mas malalim po tayo na sa mga bagay na makakatulong sa atin, di ba? Kailangan po putulin natin yung nakikita natin, siya yung nagiging source na magkamali tayo. At the end, Apostle Paul say in Colossians 3, verse 11, basahin po natin. Here, there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave for free, but Christ is all and is in all. Wala na pong pagkakaiba, di ba? Wala pong pagkakahiwa-hiwalay, walang division, walang mataas, walang maliit. Wala pong malakas, walang mahina, walang matalino, walang hindi matalino. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat po pantay-pantay. All of us here need to do the hard work. Lahat po tayo ay kailangan ng Diyos. Aminin po natin sa sarili natin that we are weak. We cannot do nothing. We cannot do anything without God. Ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang siya lang na ating makakatulong. Alam ko na lahat po tayo dito ay iisang hangarin na magsikap dahil si Kristo ang lahat, siya ay nasa ating lahat. Tanging si Kristo Jesus lang po ang siyang makakatulong sa atin. Lahat ng lumalakad sa daan na kailangan nating lakaran na hinanda niya para sa bawat isa. Amen?